Basahin po natin ang chapter 1, verse 5 and 8. Ngunit, kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humbigin sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siya may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan, sapagkat yaong nag-alinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabila-kabila, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anuman bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kaniyang mataas na kalagayan. At ang mayaman dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas ng gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog at naluluoy ang damo, at nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na pinangako na Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sinuman sapagkat siya ay tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila na sariling masamang pita at nahihikayat. Kung manggagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagkamalaki na may namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal ng kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. Sa kanyang sariling kalooban ay kanyang tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal ko mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakumpat sa pananalita, magmakupat sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, kaya ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang ng inyong dinadaya ang sarili, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay natulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya ay umaalis, at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa ginagawa. Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya ay relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mababaing bao sa kanyang kapighatian, at pangingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Purihin natin po ang ating Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, nagawa ang langit at lupa, subong man ang kanyang bugtong anak natin Panginoon Jesu Kristo. Purihin po ang banal niyang pangalan.